Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. At sinimulan na nilang palibutan ang tatlong hybrid na goblin, na agad na napagtanto na may dambuhalang pagsalakay laban sa kanila. Alam din nila na ang mga hybrid ay kabilang sa angkan ng goblin, ngunit dahil wala ang kanilang Panginoon, nag-alinlangan sila kung ano ang dapat gawin. Kahit na alam nilang hindi ito magandang ideya, wala silang ibang pagpipilian, kaya't nagpasya silang baliwalain ito at kumuha na lamang ng mga sandata upang lumaban. Hindi natuwa ang mga reptilya sa paglusob ng mga goblin. Naghanda silang labanan ng mga ito, iniisip na madali lamang silang kalabanin, agad na tumakbo ang mga sundalo patungo sa kanila. Ngunit hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan ng mga goblin ito. Isa sa kanila ay napalibutan ng bughaw na aura at nagsimula ng sunod-sunod na pagsabog. Isa pang goblin na may mga tinik ay naghagis ng kanyang mga tinik sa lahat ng direksyon, nakasugat at nakalason sa maraming bantay na butiki, at pagkatapos ay kinain ang mga ito pagkahimatay. Isang sundalong butiki ang nag-akala na magkakaroon siya ng pagkakataong umatake sa goblin mula sa likuran habang ito'y abala sa pagkain, ngunit hindi niya alam na nagkukunwari lamang ang goblin. Alam na nito ang kanyang presensya. Pagkalapit ng sundalo, agad siyang tinusok ng goblin sa ulo gamit ang kutsilyo, na patalsik ang bungo nito na parang umiikot na Beyblade, at agad siyang namatay. Wasak ang buong tribo ng mga butiki, kumain at nagdiwang ang mga goblin hanggang sila'y mabusog. Nagpasya ang tatlo na bumalik sa Goblin Drive, dahil sinabi ni Lin na huwag ubusin ang buong lahi. Sa halip, hayaang dumami ulit ito, upang balikan at palakasin ang kanilang lahi sa susunod. Samantala, hawak ng dambuhalang hybrid goblin ang mag-ina ng Lizard Lord, nais niyang dalhin ang mga babaeng butiki pabalik sa kanilang pinuno upang makatanggap ng papuri sa tribo. Nagpalit ang tagpo, at makikita nating may isang sundalo pang nabuhay, kahit naputol ang kanyang kamay. Nagkamalay siya at nakita ang pagbabalik ng Lizard Lord, nagtaka siya kung saan ito nanggaling. Nakita ng Lizard Lord ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang tribo, napatigil siya sa kanyang paglalakad, unti-unting kinilabutan at nabigla. Isa sa mga sugatang sundalo ang agad na tumakbo papalapit at nagsabi sa kanya na iligtas ang kanyang asawa at anak na babae dahil bihag sila ng mga goblin. Hindi makapaniwala ang Lizard Lord na ang mga goblin na tinatawag niyang walang kwenta ang siyang kumuha sa kanyang mag-ina. Para sa kanya, imposible ito, lalo na't kakagaling lamang niya mula sa Goblin Tribe at naniniwalang hindi agad-agad makakaganti ang mga ito. Iniisip niyang walang lakas ng loob ang mga goblin para salakayin ang kanilang tribo, dahil mas mataas ang kanilang lahi. Nag-init ang dugo ng Panginoon, lumitaw ang matinding galit sa kanyang mukha. Sinimulan niyang sundan ang amoy ng kanyang asawa at anak. Ngunit naamoy niya rin ang halimuyak ng mga goblin na nakahalong amoy nila. Naisip niya na baka may masama nang nangyari. Agad siyang tumakbo, at napagtanto niyang totoo ang pagsalakay ng mga goblin. Nagpasya siyang maghiganti at winika sa sarili na lilipulin niya ang buong lahi ng mga ito. Nagbago muli ang tagpo, nakaupo si Lamtin sa labas ng kanilang tribo, may dalang palayok ng pagkain para sa lahat. Dumating ang tatlong hybrid na goblin, dala ang isang espesyal na putahe para sa kanilang pinuno. Nagulat si Lamtin, ngunit ngumiti siya nang mapansin na ang tatlong hybrid goblin ay lalo pang umunlad. Isa sa kanila ngayon ay isang level 71 Bone Warrior, may divine blessings, mataas na vitality, at may kakayahang lumamo ng genes. Ang isa pang goblin ay isa palang perpektong mamamatay tao sa level 72, may camouflage scale at winged acceleration. Hindi inasahan ni Lamtin na maaabot ng isa sa mga goblin ang kapangyarihan ng kanyang asawa na si Gabo ng ganoon kadali, lalo pat isa lamang itong mutated breed, ngunit lubos na nalampasan ng mga hybrid goblin ang inaasahan ni Lamtin. Masaya ngayon si Lamtin, dahil kahit na kulang sa ilang katangian ang goblin, ang kabuuang lakas nito ay umabot na sa antas ng babaeng goblin, malamang dahil sa matinding paglago nito. Napansin ni Lamtin na ang assassin goblin ay nagkamit pa ng mga bagong kakayahan, mas mataas kaysa sa dati. Alam ni Lamtin na kung bibigyan niya ito ng kagamitan, lalo pa itong lalakas. Ngunit biglang naputol ang pag-iisip ni Lamtin nang may marinig siyang boses ng babae mula sa malayo.
isang babae ang sumisigaw sa mga goblin na siya ay palayain. Nakita natin na ito ay ang dambuhalang hybrid goblin na humuli sa asawa at anak ng Lizard Lord. Hindi makapaniwala ang babae na siya ay nadakip lalo pat siya ang ginang ng Panginoon. Naniniwala siyang lilipulin ang lahat ng goblin, walang matitira ni isa. Nainis ang dambuhalang goblin sa kanyang sinasabi. Hinawakan niya ang tenga ng babae at pinatahimik ito. Nilapit niya ang babae kay Lamtin, sinabing may dala siyang espesyal na putaheng sariwa, malambot, at tamang-tama ang pagkahinog at pagkakatimpla para kainin ni Lamtin. Napangiti si Lamtin habang iniisip kung saan nakuha ng hybrid ang dalawang babaeng ito, ngunit agad niyang napagtanto na sila ay mula sa tribo ng mga butiki. Bago pa man makasagot ang mga hybrid, nagsimulang tumawa ang babae at sinabing ang kanyang asawa ay ang Panginoon ng Katimugang Kaharian, at dapat matakot si Lamtin sa kanya, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya patatawarin. Sa wakas ay ngumiti si Lamtin at sinabing ang kanyang mahal na Panginoon ang nagbanta na pupuksain ang buong tribo ng mga goblin ni Lamtin at kukunin ang mga taong babae na minamahal niya. Nabigla ang ginang ng Lizard, napagtanto niyang masama pala talaga ang kanyang asawa, pero tumanggi pa rin siyang sumuko, at sinabing isang hamak na goblin tulad ni Lamtin ay malapit ng mamatay. Ngayon, tunay nang nainis si Lamtin, agad niyang kinuha ang kanyang crossbow, may laman itong paralyzing arrow, at pinanay ito diretso sa tiyan ng babae, nang isay siya, hindi makagalaw, pero nanatiling buhay at may malay. Nagdesisyon si Lamtin na hindi siya ang kukuha sa babae para sa sarili, sa halip, ibinigay niya ang dalawang butiki sa buong tribo ng goblin, upang magsaya at magdiwang ayon sa kanilang kagustuhan. Naglalaway ang mga goblin habang nagpapasalamat kay Lamtin sa kanyang mapagbigay na regalo. Tumakbo at nagsigawan ang buong tribo, bawat isa'y gustong mauna sa pagtikim ng malambot na laman. Hindi na nakasigaw ang babae habang unti-unti siyang nilamon ng mga goblin, lumalakas ang mga ito mula sa kanyang laman. Ngayon ay nag-isip si Lamtin kung ano nga bang ginawa ng mga hybrid sa tribo ng mga butiki. Kung agad nilang dinakip ang dalawang babae, nagsimulang magpaliwanag ang higanteng goblin na aksidente lang nilang nakasalubong ang tribo ng mga butiki habang nangangaso, at halos nilipol na nila ang mga ito. Pero gaya ng iniutos ni Lamtin, hindi nila pinatay ang lahat, may ilang iniwang buhay para magparami, upang may makain pa ang mga goblin sa susunod. Sa una, nagulat si Lamtin, at inakala ng mga hybrid na goblin na malaki ang nagawa nilang pagkakamali, agad silang humingi ng tawad, pero biglang humalakhak si Lamtin ng malakas, sinabi niyang napakaganda ng ginawa nila. At sulit silang palakihin dahil marunong silang manghuli ng masasayang, maliliit na kayamanan at ibalik ito sa kanya. Nang maramdaman ng tatlong hybrid na ligtas sila, nagsimula silang magpasalamat sa kanilang Panginoon sa kabutihan nito at sa hindi pagpaparusa sa kanila. Si Lamtin naman ay lalo pang na-excite. Iniisip kung ano ang gagawin ng reptilyang Panginoon ng mga butiki matapos ang banta nito sa tribo ng goblin, tapos ay babalik lang pala siya para matagpuan na wasak na ang kanyang tahanan. Habang nagbabago ang tagpo, nakita natin ang Lizardman na paparating, binasag ang harapang depensa ng tribo, sa galit ay nagwala siya, sumisigaw sa mga goblin na ibalik ang kanyang asawa at anak na babae, ngunit ang galit ay agad napalitan ng hilakbot nang makita niyang may ilang goblin na kumakain ng dalawang bangkay, ang kanyang asawa at anak. Ngayon ay si Lamtin naman ang tumatawa habang papalapit sa Lizardman, sinasabing dumating na siya, pero huli na at nagawa na ang dapat gawin. Galit na galit ang Lizardman at sumigaw na lilipulin niya ang buong tribo ng goblin ngayong araw. Habang sinasabi ito, nagsimulang lumabas mula sa kanya ang berdeng aura, at naghagis siya ng isang makamandag at mausok na bagay kay Lamtin sa matinding bilis. Pero huli na at nagawa na ang dapat gawin. Galit na galit ang Lizardman at sumigaw na lilipulin niya ang buong tribo ng goblin ngayong araw. Habang sinasabi ito, nagsimulang lumabas mula sa kanya ang berdeng aura, at naghagis siya ng isang makamandag at mausok na bagay kay Lamtin sa matinding bilis. Tumalsik ang mga abo patungo kay Lamtin sa matinding bilis. Si Lamtin ay nababalutan ng bughaw na aura habang tinatanggap ang pag-atake ng higanteng Lizardman, matindi ang pinsalang tinamo niya. Ngunit patuloy siyang lumaban, napalingon ang ulo ng halimaw dahil sa hindi inaasahang atake, pero hindi pa handang umatras si Lamtin. Humarap siya muli at naghanda sa isa pang pagsalakay, tumakbo siya patungo sa lizard at sinaksak ito sa dibdib upang maramdaman nito ang sakit, at para masiyahan si Lamtin sa tagpong yun. Bagamat sugatan, nagawa pa ring umiwas ng halimaw sa kasunod na atake na layunin tagpasin ang lalamunan nito.
Nagtaka ito kung paanong isang hamak na goblin ay may ganitong lakas. Kahit kutsilyo lang ang ginamit ni Lin, halos mawala ng malay ang halimaw sa tindi ng lakas, isang bagay na hindi dapat mangyari. Samantala, tumatawa si Lamtin, pero nanatiling alerto. Sinabi niyang kung gusto ng gulo ng lizard, masaya siyang pagbibigyan ito. Napansin ng lizard, na ngayon nasa silangan, na hindi ito makakatawag ng iba pang mga reptilya upang tumulong, na isang estratehikong bentahe para kay Lamtin. Gayunman, unti-unti na itong nagagalit sa pang-aasar ni Lamtin, hindi nito maunawaan kung bakit ganoon kakumpiyansa ang goblin, na ngayon nagsasabing kaya niya itong pabagsakin mag-isa. Sa galit, muling tumindig ang lizard, bukas pa rin ang sugat sa dibdib nito, ngunit nagsimulang lumakas habang nababalutan ng neon na berdeng aura, pinatibay ng enerhiya ang katawan nito at pinagaling ang lahat ng sugat na natamo, nang matapos ang pagbabagong anyo. Hindi na ito mukhang isang lizardman kundi mistulang isang dragon na walang pakpak, isang nilalang na may mahabang ulo at malaking buntot. Kasama ng bagong anyo ang napakalakas na lakas, na para bang kaya nitong lamunin ang lahat ng harang, ngayon tunay ng pagsubok para kay Lamtin ang kahit man lang manatili sa harap nito. Ang mga hybrid na goblin na nakamasid ay naramdaman din na hindi na ordinaryo ang aura ng halimaw, na pagtanto nilang hindi na lang ito isang malakas na kalaban, isa na itong halimaw na halos imposible ng talunin. Gayunpaman, nanatiling maingat si Lamtin, plano niyang gumamit ng Earth Elemental na atake upang pigilan ang galaw ng lizard, at saka ituturok dito ang dugo ng kapahamakan upang magsimula ang isang pagbabagong anyo. Kapag nangyari yun, magiging walang buhay na balat na lamang ang halimaw. Ngunit bago pa man niya may segowa ito, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Bigla na lamang nasaksak mula sa likod ang lizard, tusok na tusok sa gitna ng dibdib nito. Maging si Lamtin ay nabigla at hindi agad naunawaan ang nangyari, napakalalim ng sugat kaya't muntik na muling mawala ng malay ang halimaw, at bago pa nito maunawaan ang nangyayari, isang gintong espada na may banal na enerhiya ang humiwa dito sa kalahati. Habang unti-unting nagkakahiwa-hiwalay ang katawan ng lizard, naging malinaw kung sino ang may kagagawan. Ang nakatayo sa likod ng lizard at sa harapan ni Lamtin ay walang iba kundi ang Sword Saint. Kumikinang pa ang kanyang banal na espada. Suot pa rin niya ang mga punit na kasuutan, halatang pagod at bagsak ang damdamin. Ngunit nakatuon ang tingin kay Lamtin, tinawag niya ito, halatang nakahinga ng maluwag sa wakas nang matagpuan siya. Agad namang umusad ang dalawang hybrid na goblin, na pagtanto na sa kung paanong paraan, ay nakapasok ang Sword Saint sa teritoryo ng goblin. Alam nilang kailangang protektahan si Lamtin, ngunit batid din nila na kung gustuhin ang Sword Saint na lumaban, tiyak na mamamatay silang lahat. Bago pa man sila makagalaw, biglang natahimik ang Sword Saint at bumagsak sa lupa, nawala ng malay, tila hindi na niya alam kung nasaan siya. Halos hindi makapaniwala si Lamtin, nakapasok siya sa loob ng dakilang libingan, at bagamat pagod, nagawa pa rin niyang magpakawala ng isang makapangyarihang atake, maging si Lin, ang pinuno ng mga goblin, ay tahimik na nagpasalamat sa mga Diyos na nawala ng malay ang babae, kung hindi, maaaring naging trahedya ang resulta. Isa sa malalaking hybrid na goblin ang nagmungkahi na ito na ang tamang pagkakataon para tapusin siya, ngayon na walang malay. Ngunit nang tinawag niya ang iba upang tumulong, unti-unti silang umatras, mas natatakot pa sa babaeng walang malay kaysa interesado sa pagpatay. Dalawa sa kanila ang lumingon sa isang upuan at nagsimulang pag-usapan kung gaano kaupuan ang hitsura ng upuan, at kung paanong ang langit ay kakaibang langit ngayon. Inimbitahan nila ang malaking goblin na samahan sila sa pagtalakay sa hiwaga ng kalikasan. Pinutol ni Lamtin ang eksena, sinabihan ng mga hybrid na dapat silang mahiya. Ipinaalala niya na kahit nawala ng malay ang Sword Saint, natatakot pa rin sila sa kanya, at gusto siyang patayin nang hindi man lang may sapat na tapang upang harapin ito ng maayos. Sa halip, umupo si Lamtin ng mahinahon at may ngiti, sabay sabing mas mahalaga ang buhay ng babae kaysa sa kamatayan nito. Inutusan niya na etali agad ang babae at ihanda para sa interogasyon. Lumipat ang eksena sa loob ng isang tolda, nasa gitna si Sword Saint, nakatali pa rin. Sina Lamtin at Gabo ay nasa loob, habang ang mga hybrid na goblin ay nanatiling malayo, ayaw lumapit sa kanya. Nakatingin si Gabo sa Sword Saint na may pagkamausisa. Tumango siya at napansin kung gaano kakinis at kalambot ang balat ng babae, hindi ito parang balat ng isang mandirigma. Kumislap ang mga mata ni Gabo nang mapagtanto niyang ang buong katawan ng Sword Saint ay may ganoong uri ng balat, parang kumikislap sa liwanag. Maya-maya, nagsimulang gumalaw si Sword Saint,
Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, ngumiti si Lamtin habang nanatiling tahimik sa gilid ang babaeng tagapuksa ng goblin. Nang tumingin sa paligid si Sword Saint, tinanong siya ni Lamtin kung bakit siya naroon, ngunit nang makita siya ng babae, ngumiti ito at sinabing masaya siya na natagpuan niya ang pinuno ng mga goblin, halatang nakahinga ng maluwag at kuntento. Nanatiling maingat si Lamtin, binalaan niya ang babae na huwag gumalaw ng pabigla-bigla, at ipinaalala na wala na siyang lakas upang lumaban pa, ngunit hindi nagpakita ng karahasan si Sword Saint. Sa halip, tunay ang saya sa kanyang mukha sa pagkikita nila, maging si Lamtin ay naguluhan kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos, lumingon siya sa mga hybrid na goblin na halatang ikinaiinis niya. Sinabi niyang matapos ang lahat ng ginawa niya para sa kanila, ito ba ang sukli nila, ang tumambay lang at tumitig na para bang isang palabas ang lahat. Hiniling niyang etali ulit ang babae. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang nawawala na sa gapos si Sword Saint. Kumilos siya ng sobrang bilis na walang sino man ang nakasunod. Sa isang saglit, nakaupo na siya sa harap ni Lamtin, nakatingin pababa sa may baywang nito. Napaatras si Lamtin, gulat na pagtanto ng mga hybrid na goblin na tiyak na mamamatay sila. Kung hindi sila patayin ng Sword Saint, ang kanilang pinuno na si Lin mismo ang gagawa nito, dahil sa kanilang kapabayaan sa gitna ng labanan. May aabangan na naman tayo mga kamanyakol, palagay ko na miss ng Sword Saint ang mga haplos ng manyakol nating bida. Sa mga susunod na kaganapan makakabuo na kaya ng pinakamalakas na anak mula sa Sword Saint ang manyok nating bida at yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.